Desisyon ng Senado para sila ba? Lagi ang boundary ba? Pusil yung sige. Wala man. Ang EO ni Gobernador dili man by boundary, bahin naman ang mga truck na man kuan og grabing alcohol, sanitizer, mga tindahan, then og wala na klase mo ra man. Kung ikaw dumagiti, i-stop na siya. Wala man. Maing buntag kini ang kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanaw ka dinhi sa atong official venue, ang Camila Hotel 1. Daghang kay salamat sa mga personahe diri, management and staff sa Camila Hotel 1 nga kanunay nag-abi-abi nato sa atong mainit nga kape o mainit nga tsa para sa atong public affairs program matag Domingo nga tanan, 9 to 11 o'clock in the morning every Sunday diri sa Camila Hotel 1. Salamat kay ninyo ni Joey Buisa na uban pa. O nya ato nang roll call sila. Kay wala ra ba kung kodigo pinal nila. Daghang salamat nga to kang Manager Gold Fabriga. Of course, daghang salamat nga to kang Silbert Adriatico Dunduyano sa ato ang atong IT director nga may nagdala sa atong social media platforms, ang atong YouTube channel nga kapihan sa Dipolog. Click lang mo diha na diha tanan natong mga edisyon o mga guests sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan the whole year round, no? For how many years na. And of course, naatay Facebook page, no, kapihan sa Dipolog, palihog like ana na diha tanan nato pod nga mga documentation sa atong kapihan sa Dipolog every Sunday with atong Twitter account nato sa kapihan o sa Dipolog. So kini si Edit Pahinti Tumong ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog, makikauban usab ninyo sulod sa duha ka takna nga public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte, kutob sa moabot sa atong Sibya, neighboring provinces of Misamis Occidental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, dito sa Visayas region, sa Negros Oriental, Negros Occidental, o uban pa dito sa mga places sa Cebu provinces. So, it's already March 15, no? 2020. O kita dunay dako kayong giatubang nga krisis sa tibuok kalibutan o ingon man diri sa ato ang nasod karong panahona. Mao kana ang coronavirus disease 2019. Kumbaga, ang shortcut niya na is COVID-19, no? So, it's already a pandemic. Pandemic kani, epektado na ang tibuok kalibutan. Dili na siya endemic, dili na po siya kanana ang outbreak, no? Kundi it's already a pandemic nga apektado na tibuok kalibutan. How many countries na all over the world ang naigo ani ang COVID-19? Daghan nang nangamatay dayon sa mga countries ang naigo nga daghan kay nangamatay, of course dito gasugod sa Wuhan, Hubei province, China. Dito nagsugod ang kanang coronavirus pa ni primero na 2019. So dito nagsugod ang kinini nga virus dayon ni spread diri sa Asia, ni spread ngadto sa Americas, ni spread dito sa Europe. Ug agahapon ato monitor sa mga international news agency sa television, ningon ang World Health Organization nga ang Europe na karon ang kuanang center sa epidemic aning niang COVID-19. So pero above all, at di nato kalimtan ang atong labaw nga makagagahom. Let us all pray nga kining tanan mawala ra nga mga problema bahin sa panglawas man nga problema, no? And it affects us all. So kinahanglan nga magampo kita sa kanunay, dili lang kita magampo kay dunay problema, kundi bisan pa og naa na kitay mga grasya nga nadawat sa Ginoo, ato gihapong pasalamatan ug ato gihapong pangayoon ang guidance sa atong labaw nga pagagagahom sa kanunay. So mao na ato ing little kanana ang pagdasig sa atong mga katawhan nga naminaw karong buntaga sa atong kapihan sa Dipolog. Dayon atong gipaabot ang atong mga panelists karong buntaga, silang Attorney Ruben Ligorio, Board Member Ronilio Boyli, Attorney Rosilier Matoy Barinaga, General Manager Alimarlo Dagpin sa Dapitan City Water District, Emmanuel Dalman Tagoy sa Philippine Information Agency, Edgar Soronda, Julius Salaverias, ang atong CPA panelist sa Department of Trade and Industry, si YF Akas gikan sa Philippine Ports Authority. So atong gipaabot atong mga
kuan no atong mga panelists karong butaga nga mo ari diri sa ato ang venue sa Camilo Tilwan alang sa atong public affairs program nga Kapihan sa Dipolog. Ato lang ipasabot nga og dili ta mopadayon diri og tikaw-tikaw, dili pud ta makapaambit og impormasyon, ilabi na sa atong mga kabukiran nga nagsalig lang sa radyo, wala nagsalig sa social media, wala nagsalig sa mga television, kay especially ang TV maabot dito sa barangay kung naay cable. So og aerial ra o depende sa signal. The more so kanang internet. So walay internet, wala kitay social media. Dayon ang kanito ang cellphone na gino ni siya mobile data, pero how often pod nga naay signal lagi sa mga kabukiran. So the direct line of communication at this time, at this trying time, mao kanang radyo. So mao na nga kay baluta nga daghang kay monitor karon sa radyo, kabahin na niini ato ang COVID-19 no, kay daghan na kayrong mga updates anini ang sakita og kumbaga gipaluhod ang tibuok kalibutan ining ang sakit. Muna na atong interpretation kay ultimo mga simbahan labi na sa Metro Manila wala na sila nang gimisa no, do nalay uban nga wala layo sa peligro, wala maapektahe ang ilang lugar na sila mga misa like diri sa ato nagmisa ganina si Monsignor Severo Cairmari no. Of course kanunay magunato, although bisag asa ta pwede ta mangadji sa atong labaw nga makagagahom, pero mas maayo magpunta nato ta sa atong place of worship no, like for example sa mosque para sa ato ang igsoon nga mga Muslim, dayon sa uban pod nga mga religious denomination ay mga Baptist ay kanang ang unsa na dia Iglesia ni Cristo, Alliance SDA no, Seventh-day Adventist, Mormons no, mamagod na ato ginaandan nga ang place of worship is holy. So pero at this time kinahanglan pod nga bisan nagdili ta madto simbahan mga kita sa atong labaw mga kagagahom nga mawagtang kini niya nga dako kay problema sa panglawas nga naapektahan ang tibuok kalibutan. So mo na nga ato rong gihangad sa langit kining tanan. Don't lose hope. Kinahanglan kitang tanan aduna joy gihapoy paglaom nga mawagtang kining tanan, mabuntog kining tanan nga mga problema karon sa sakit nga COVID-19 tibuok kalibutan pinaagi sa atong labaw nga makagagahom. So moro pa na ako i-share no personally. Dayon ato pasalamatan ang ato mga major sponsors nga mo'y nagdalag kinabuhi sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo katanan, kay without them we are nothing, and we also pray for them para sa ato ang Kapihan sa Dipolog nga sponsors. Atong pasalamatan si Vice Governor Senen Alvis Angeles, ang atong presiding officer sa Sangguniang Palaluwigan sa Buanga del Norte, ang National Grid Corporation of the Philippines, pinagi kang Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs specialist nga nagabasi sa Iligan City. Adunay dakong proyekto dinhi ang Mindanao Visayas Interconnection Project nga nagkantidad og 52 billion pesos. Ang cable terminal station ana mahimutang sa Barangay Tagulo, Dapitan City, pinaagi kang President Anthony Almeda, Chairman Henry C. Jr. ug ingon man si Attorney Cynthia Alabanza, ang spokesperson sa National Grid Corporation of the Philippines. Nagsalamat kadto kang Director Radon Sidenio, ang Regional Director sa Department of Agriculture, Region 9 sa Buanga City. Doon na kita'y pahibaloon niya bayin sa African Swine Fever pod sa ato ang DA, Region 9. Pinagin nilang Yvette Camarnet o sa Director sa DA. Nagkasalamat nga to sa Janus Marketing na maligya sa spare parts, sa klase-klase nga spare parts sa inyong mga sakyanan o motor parts, ubos lamang nga presyo, ana mahimutang sa Quezon Avenue, ning Dakbayan sa Dipolog. Gipanagyan o gidumala ni Mr. Janus Yu, ang owner proprietor, matawagan sa telephone number 212-1148. Nagkasalamat nga to sa JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa klase-klase nga fruit seedlings o cucumbers sa ubos lamang nga presyo. Ana mahimutang sa Barangay Lingasan, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Ang branch nini sa JJ&P Lumberyard, ana mahimutang sa Barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog. And of course, thank you so much nga to kang Congresswoman Glona G. Labadlaban, Member House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. And
Thank you so much ngadto sa Petra Cement Incorporated, pinaagi kang Engineer Gilbert Cruz, ang Managing Director, na may utang sa Lower Erasan lungsod sa Roa, Zamboanga del Norte, nga nagdala og dako kaayong kalambuan sa atong laluwigan sa Zamboanga del Norte, diha sa ang Petra Cement Incorporated, no? Dako kaayong taxes ana, of course, local employment nga mapahimuslan sa atong mga katawhan. Shrine City Food Terminal, operated by Cassava Growers Association of Dapitan City, na maligya sa cassava chips, banana crackers, boneless, bangus, farm products, uban pa sa makatarunganon nga presyo. Ang ila arabang cassava chips, lamian kayo, famous all over the world na. Ang banana crackers o sa lamian kayo. So, anamay mo tang sa ground floor sa City Hall, Dakbayan sa Dapitan, o gingon man na maligya po sila sa Dampa sa Dapitan City. Pangitalang si Susan Impinado, ang Livelihood Center in charge. And thank you so much ngadto kang Attorney Roger Velasco Asper, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, ngadto kang Mayor Evan Hope Buyet Olvis sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, ngadto kang Vice Mayor Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, ngadto kang Roger William King o Jennifer Agustin King, all the way from Omagh County, Northern Ireland. Daghang salamat og happy listening and viewing ngadto kang Provincial Advisory Council Chairman Engineer Roland Soliva, nga maoy President usab sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry dinhi sa Dakbayan sa Dipolog ug lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kauban siya ang buutan og maanyag nga asawa nga si Ma'am Cecil Soliva. Og ako day i-greet good morning ngadto kang Professor Raymond Maribohok sa St. Francis College nga atong ikamiting kanunay kabahin sa tuang Provincial Advisory Council sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office. Good morning ato kang Ma'am Charis Yabo, kang Sir Jonathan Yabo, kang PD Ronald Briones, no? Ato Provincial Director diri, Colonel Ronald Briones, o silang Lieutenant Colonel Joven Parcon o guban pa diya sa ZNPPO. And shout out to a lady, Aretha Pahinti Tumong sa Toronto, Ontario, Canada. Ug adto kang King RD Pahinti Tumong sa Jennifer Andes Tumong sa Doha, Qatar. Be safe always mga anak. We love you. God bless. Diyan ninyo sa inyong nahimutangan karon sa laing nasod. And we would like also to greet, no? Ato i-greet si Ma'am Tess Bergado de Jesus nga nagmonitor karon sa atong kapihan sa Dipolog, nga to ang maanyag buutan, no, approachable and friendly nga si Tess de Jesus diha sa ato ang provincial government of Zamboanga del Norte. So mao na nga atong kauban ni namo gabi so mo greet po dai ni Tess og ni Virgie, no, belated happy birthday ngadto kang Leonardo Nonoy Sasil, kinakusgan nga bana ni Elma Pahinti Sasil. Nag-birthday siya agahapon pero karon jud niya actual nga birthday. So belated happy birthday gyud ay kang Nonoy Sasil gikan sa family nato, no. So daghang kay salamat sa lamian pod nga pagkaon agabi nga gi-share nila ni Elma o ni Nonoy, o ingon niya man ang ilang bugto nga anak nga si Kates, no. Kates, advance congratulations nga mupaso sa Cebu sa University of San Carlos karong next week man siguro, I don't know the date. So congratulations advance, no, Kates, nga mo-graduate na ka sa imong occupational physical therapy nga kurso. So and God bless you, no. Tapos si Tawing, no, uguban pa. So ako lang pong kuan no sa karon ang update na to before sa uban nga atong ipaabot diri sa atong guest. Ako ditong Texan si Dr. Liza Tabilon nga pasig coming na to siya, no. Ato deng asara to dira. Okay, ma'am, dali na. Okay. Atong i-share lang pod ang atong mga data nga nakuha while waiting for the others sa koan kanana ang bahin sa lockdown. Dili man nila ipabutang nga lockdown kundi community quarantine.
So, I don't know, no? Kay, matod pa, ang community quarantine, you can always go out of your house, mangumpra, o uban pa, while ang lockdown, di juga ka gawa sa inyong panimalay. So, dito ra mo, dayon, sa inyong balay, dayon, imonitor mo sa gobyerno. Pero in other countries, kay mga dato nga mga countries like mga Singapore, Hong Kong, maski dito sa Italy nga dako kayong kuan karon naigo sa COVID kay old man ang population dito. So mo na nga na lockdown jud sila. So dili sila ka gawa sila mga panimalay tax. Pero gihatdan sila og rasyon, pagkaon, mga alcohol bisag unsa diha sa ilang gobyerno because dato ang ilang nasod. I don't know diri sa ato ang dali na ma'am. Ato ang country. Ay, di na nako isend ma'am kay na naman ka. Okay, thank you so much dali ma'am. Dali ma'am. Okay na ma'am. Mao na nga atong kuan no basahon unya later pero ako lang sa pod usab nga ato sang palingkuro ni ato bisita nga naabot karon. Ako lang sa pong basahon mintras mo kuan pa siya no rest sa siya kadyot. Basahon pod nato ang kanang sa Department of Agriculture no nga buot nato pod nga ipaambit kay kaning African swine fever usa man pod ni sa dili nato gusto nga maabot diri sa atong lugar kay free man ta og African swine fever no diri sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte and in fact sa tibuok Zamboanga Peninsula Region 9. So muna na nga dunay panawagan diri asara to akong pangitaon kadyot lang ha mga people pangitaon nako ag DA. Okay, so ay di mao. So akong basahon ang DA partners no. Ingon ang Department of Agriculture ha. Don't panic. We have enough food. Muna, gikan sa official portal of the Department of Agriculture, importante ni nga dili magpanik kay daghang abunda kita sa pagkaon labi na sa ato ang Region 9, atong province of Zamboanga del Norte. We are rich in marine resources, mga isda, mga shells ug uban pa. Dayon natay daghang mga bugas, dayon daghan punta nga mga kanani ang gulay o guban pa nga tinanom sa ato mga local farmers. Muna nga ni-assure ang Department of Agriculture Region 9 nga dili kitang tanan magpanik buying og palit og mga bisag unsa diha kay naa kitay abunda nga supply sa ato ang mga pagkaon diri sa atong Region 9 and particularly Zamboanga del Norte. Okay. So naa diri atong bisita karong buntaga. So atong i-acknowledge diri ang paghihabot sa ato ang Provincial Schools Division Superintendent sa lalawigan Zamboanga del Norte sa Department of Education. Ato ning nabisita last Sunday about women's, pero karon women mangyapon ron months, women's month mangyapon ron, pero dako man pod atong issue bahin sa COVID-19 nga naigo pod ang ato ang education sector. So atong i-acknowledge ang paghiabot diri ni Dr. Maria Liza Tabilon, atong Provincial Schools Division Superintendent sa Department of Education Zamboanga del Norte Division. Good morning ma'am and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Thank you and good morning, Ma'am Edith. Good morning also sa tanan nga nagpaminaw sa atong programa karon Kapihan sa Dipolog. I'm happy to be back dinhi sa Thank ato you, ang ma'am, for programa coming. alang sa uban usab yung mga kasayuran nga pwede natong ikapaambit para sa kasayuran o aron mahibaluman ang tanan kabahin sa mga directives nga gipasunod karon gipatuman inline sa panghitabo o ato karon nga nasinati nga spread slowly but it's parang constantly affecting everybody ang COVID-19. Good morning sa ako mampud nga mga kauban karon dinhi. Salamat again for this invitation to be here. Thank you so much ma'am no for your presence also. Edgar Saranda, good morning. Okay, thank you very much and good morning sa ating mga sukiting paminaw sa Kapihan sa Dipolog. Welcome once again another edition sa Kapihan on this Sunday. Stay tuned. Okay, thank you so much no. Akong basahon ang text ni Dr. Esmeralda Nadella, gabi ini siya
around past 7 in the evening. Ingon siya, kay confirm na magugta to nga moari sila karon diri. So di man ginato kalikayan apoy mga problema sa kaugalingon pud niya, no? So ako laning to be kuan lang ha kanana ang para mahibalo ang atong mga katawhan nga ang atong mga resource speakers ilabi na gikan sa health sector nga makauban ng tanato karon pero doon ang po'y problema di po nato sila mapugos, no? Ato pong sabton, no? Kay tao ra magugtang tanan. So mo na ang text ni Dr. Esmeralda Nadella ako i-share ngadto sa ato mga suki nga tigpaminaw nang dili nato siya kauban karong buntaga sa atong kapihan sa Dipolo. Good evening. Akong i-quote ha. Good evening. Sorry I can't make it tomorrow. Nag-fever man ko. I'm not feeling well. Wa ko sleep last night because of so many calls and messages regarding COVID issues. This morning, we had emergency interagency task force meeting. Meaning, gahapon na nabuntag. Bago ra ko naabot because we inspected our isolation area. Thank you for understanding. So, mo ka na ang text ni Dr. Esmeralda Nadella, no, nga iyang ipaabot na to agabi sa nga dili siya makauban na to karong buntaga sa atong kapihan sa Dipolog kay maunta ni giatngan sa tanan pero unsaon man na namang gyud pud siya not feeling well. So mo na nga ato po siyang sabton, no? And anyway, palitan ato na lang ipaagi sa text or call niya unsa may importante na to mga points diri, mga questions, mga queries nga ato ipaabot ngadto kaniya. And gikan ni Dr. Jane Haog, karon lang po ding buntag, no? 7:10 a.m. Alas CTG sa buntag, ni text po si Dr. Jane Haog nako. Insya Ma'am Edith, good morning. Sorry to inform you, di ko kaanha karon sa kapihan, ni taas ako ang blood pressure, BP. Ma'am, mo rest ako next week, time na lang ko. Thank you for your understanding. So, mo po na ang gikan ni Dr. Jane Haog. Di na to sila ma-blame kay busy kay karon ang mga health workers, especially doctors and nurses, because they are on the front lines, no? Ano ni ang ato karon nga fight against COVID-19. And nagka-ubusan na lang gani og mga rabing alcohol uban pa daghan nga panic buying. Bahin ini apektado tanan gikan sa edukasyon, sa simbahan, religious sector, kay panglawas man gud ni mo igo gani ang tanan bahin sa panglawas. Apektado gyud tanan mo na si Ma'am Lisa diri nag hand washing siya sa rabing alcohol. Ako po na po rabing alcohol dala. So although wala mi ga face mask, no, kay murag maot pud nga magistorya ta nga face mask na sa tubangan sa radio ug sa ato ang YouTube sa atong camera, no. Although sa Macau, sa Lotus Channel sa Macau, nanggi kuan gyud sila face mask gyud sila, nagbalita, nagkuan sila kay because sa Macau daghan magong naigo dito, no? So muna nga nag face mask gyud sila, nag-announce og balita, nag-program. Pero kita murag layo ra puta pirabuyag lang simba ko God forbid muna nga as usual rata we will act the normal way kay we trust in God nga mawala kining tanan, no? So si Ma'am Lisa, ato ang pangutanon kabahin na sa edukasyon nga apektado pud karong panahon na. Kay daghan ta mga estudyante, wala pa ang layo pang graduation, dapat layo pang bakasyon. Gani, nagpagawas na og executive order ang ato ang gobernador. I'm sure dito ni si Ma'am Lisa nini pag kuhanan nini sa interagency task force, no, meeting sa education sector, nagrepresent si Ma'am Liza. So, ang executive order ni Governor, unsa to yung number? Naki-number diya, Ma'am? Executive order number 2023. Kadyot po. Katong i-research diri sa mga gipang post diri, no, sa ato ang chat group. Ang executive, okay. Executive Order number 20-23 series of 2020.
Gikan ni Governor Roberto Y. Uy, ato ang Governor sa Province of Zamboanga del Norte. Executive Order number 20-23, Series of 2020, cancellation of classes in both public and private schools in all levels within the Province of Zamboanga del Norte. Na-address Ma'am Lisa, ato ning explain niya unsay but pasabot ining unod sa executive order ni Governor. Both public and private schools in all levels within the province of Zamboanga del Norte. Right. Kay lahi, kadjit lang. Kay lahi man ang government nga schools, public schools. Lahi po ang private schools, di ba? So, mao na nga na-address si Ma'am Lisa, ato po ni siya ang pangutanon kay daghan na bang activities karong mga panahon when it comes to the education sector kay syempre mga moving up ceremony, ang mga graduation, ang mga honors day ug uban pa. So mo na back-ride si Back-ride Edgar. na, ride on lang ko kay daghan bang utana po no mga parents pa nga tong na-meet no around. Tanas lang sa amang gyud ang graduation og naa ba gyud graduation ceremony nga mahitabo. Okay, Ma'am Liza, please. Ba nakapalit na daw sila. O kung yes, kung ipasubay nato sa kamanduan sa ato ang department, doon ay schedule nga gihatag nato nga pwede ta nga mobalik or pabalikon ang mga bata para sa graduation. Ang gibutang manggani dito 13 to 17, 8th of April. But well, with what is happening right now, dili na ta makasiguro because every now and then nag-usab ang atong mga kamanduan, nag-usab ang mga directives from our higher ups. Even ang executive order 20-23 issued by the office of the provincial governor, office of the provincial government, wala na siya gi-anticipate na to nga moabot ta ana nga extent, but because of some precautionary measures kay ingon na giing na naman gud taba nga forewarned is forearmed. So dapat kung naa na tay warning nga nadawat, dili na ta maghulat pa og maabtan sa panahon nga magkasiko ug wala na tay mahimo. We are on the proactive na initiative. I don't know if we can still call it proactive considering na murag daghan-daghan naman tang PUI, pero kana wala nagapasabot nga COVID na gid sila kaning infected, COVID-19 infected, under investigation pa lang until nga dunay examination, thorough examination or laboratory na buhaton para sa iyahang mga specimen. Saka pa siguro nga pwede ta nga moingon nga there is one case of COVID-19 in our locality that is gikinahanglan nga magagikan sa atong Department of Education, Department of Health, dili magagikan sa ni bisan kinsa nga ahensya tungod kay ang Department of Health sila man gyud. So ang gitugyanan ana as per executive order also of the President. So kita, igo lang ta maghulat, and ang nahitabo nga issuance of that executive order is in line also with the recommendation of the Department of Health. O kami po nagasuporta ana tungod kay sa atong nabati sa balita, dili man kaayo apektado or dili immediately nga maigo ang ato ang mga bata. But they can be carrier. Kung dili sila madutlan, baka ang virus nga naani tapot sa ilaha, dili makadulot nila, baka matransmit dito sa lain. Mauna nga gi-issue na ang Executive Order 20-23 Series of 2020. Pag-avoid na siya, and that is in compliance with one, usa sa palisiya nga girecommend pod sa interagency task force sa entire Philippines at the head office. Recommendation to nila para pod sa ato ang presidente for approval nga naata dapat social distancing. Dili ta moanha sa mga places nga crowded, tungod kay diha sa crowded nga places
wala ta kahibalo kung kinsa ang carrier o kinsa or kinsa ang potentially makatransmit sa mao nga virus. Mao nga gi-avoid nato kana gi-cancel ang mga klase kay para ang mga bata dili sila mag-unging kaso do naman wala ta nag-ingon nga duna na pero in kaso lang og duna na unyay carrier, asymptomatic lang siya at first. Walay gipakita nga simptoma. Mao nga dili ta makaingon nga alab carrier na siya sa COVID virus. So mao nga ato lang gi-cancel, gisuspendo sa ang mga klase. Kung kanusa mag-resume will again depend on another directive which we hope to be issued after we are cleared of all these things na we are experiencing and we fear right now. Ang ato lang advice sa ato ang mga nagpaminaw karon, ilabi na sa ato ang mga ginikanan, sa atong mga magtutudlo, og atong mga empleyado, ang giingon suspension of classes. Ang mga maestra murag automatic manunta nga dili na sila muanha kay or mag-report sa eskwelahan, pero in the exigency of service kana may ato ang kapanghawakan, diha kita maka-angkor sa ato ang mga decision kung gikinahanglan in the exigency of service. Pwede kita nga magpatawag nila, but right now magpatawag nila para nga mo report sa mga tulunghaan. But again, duly exercising precautionary safety nga health measures or health safety measures para nga ma-avoid nato kanang malikaya nato bisan na sa suspension of classes dahil maka-report man gani ta tungod kay gikinahanglan nga mo report, makalikay ra gihapon ta sa mao nga incidents of possible baron nga transmission of COVID-19. So pwede lang, mga online ang mga submission of reports, pwede magtrabaho dito sa balay, but there shall be agreement between the principal and the teachers, kay basin og mag-automatic naman lang gud po dayon nga dili mutungha, wala nag-agree, and we know nga there are reportorial requirements, baka pagbalik na to automatically, ipasa na, and then there are decisions like maingon og graduation, when karong panahon na, ting sirado na sa ato ang mga records, ting complete na sa mga requirements, pero we are impeded by this panghitabo karon mao nga muundang ang klase, pero ang ato ang pagtrabaho even gani ang pagkat-on sa mga bata kung naamang gani mga examinations nga wala pa nahatag mga modalities nga pwede nato nga i-adapt para nga ato na siyang mahimo bisan og wala ta nagatubang diha sulod sa ato ang classroom, just to avoid kaning mga possible transmission of COVID-19. Do you agree, ma'am, katong suggestion of one senator nga ipapasar nilang ang mga bata anyway hapit naman po bakasyon kay para dili na gid mamalik na lang og klase mga bata, safety na kuno din ang tanan. Murara ba og si Secretary Briones sa ato murag dili pod siya kumpurme. We could not question the wisdom of the secretary regarding that, but there is kanang ingon nga papasaron, I suppose murag dili mo right term nga pwede natong i-apply. Yes. At this very circumstance kay mura og parang unsa ba kanang mahimong baratuhon ang ato ang dating parang low grade, walay standard. There should be a standard is adopted that should be adopted even sa ingon ani nga circumstance. And well, sa pagkakaroon, if we'd like to take into the calendar of the school calendar, we are already parang 2 weeks na lang and we know compliance na lang na. And in terms of covering all the competencies that is supposed to be discussed or ma-touch na nato sa ato ang mga klase, ma-impart na nato sa mga bata,
we are confident nga humanagid na siya. Kay nahumanagod ang second week of March. And then towards the end, pang-examination naman lang next week. The Secretary of Education through our different officials at the central office has given assurance that there will be a directive that will be issued pertaining the matter. So until then, una pa siguro ta makahatag kung unsa gyud ang mga measures nga ato ang i-adapt pertaining that tungod kay wala pa man po issuance o dili pwede nga magtagsa-tagsa or mag-ihanay o himo or diskarte about how to rate the children in terms of their performances for completing a certain level, a certain grade level. Labi na nga karon naamparaman ta, well sa Manila area, murag naagid sila sa mga 3 weeks yata kay kanus una man sila nga nag-cancel, nag-suspend sa ilahang classes. But for us, sa Zamboanga del Norte Division, and apil na gani ang dapitan and Dipolog because we are in one province, I am pretty sure nga na-cover na nato ang tanganan nga angay i-cover sa ato ang mga learning experiences or ang mga competencies nga angay nato nga ipakaton sa mga atong kabataan. Yes, Edgar. Okay, thank you very much, ma'am. Naakala ko gusto ko kuhaon no point gikan sa usa ka post sa social media, ma'am, no, about aning yan teachers karon nga pa-reporto ningan na gani everybody has nakakuha nagago over ani nga post nga why is it nga ngano man mi unsa mi are we that proof, valid proof, disaster proof, karon virus proof kay naanani siya, everybody's going panic, pero kami mga teachers, patuon naghihapon may sa eskwelahan. Only the children, o sa man, midili, midutlan aning niya, bro, something, bro, naisay punto, pero we would like to clear it up. Yeah, I also saw that post and really parang kuan na kung sama sa kuan I would like to make the challenge. Tanawa mangguna ang ato ang ulo, usara ang ato ang baba, duha ang atong ilong, duha ang atong mata, duha ang ato ang dalungan. That means simhut-simhuton sa nato mga panghitabo sa palibot, tanahon sa gid nato, paminahon sa gid nato before ta mobukas sa ato ang baba. There are so many directives. If truly taga-DepEd man gyud nang nag-post ana, basa. Naidaghan nga mga issuances. Sige pitik-pitik anang cellphone tanaw sa mga nawong sa ubang tao, nganong dili man tan-awon ang directive of the DepEd. Kay kung tinuod nga nagsunod, ang insakto nga di prinsipyo nga tao magsubay sa kamatuoran, una magpataka og tagaw-taw nga posible maka-influence, maka-apekto sa decision making of others who might not have exercised filtering of information nga moabot nila. Na immediately kung unsay makita, mauna na duha pa manggani ang mata aron tan-awon sa usa tan-awon sa sa pikas aron i-process sa utok una mo gawa sa baba. Paminawon sa pud ang uban makapila ka beses. So be reflective. In this time, kanang moingon na kuan, classes ang ato ang gisuspend, pero doon na may mga trabaho unon and we know, hibaw una to, kung unsa man ang rason, nga no gisuspenso ang klase. Gisuspenso na to ang klase pag-avoid. And so kung wala na ang mga bata, doon na pabatay problema. Doon na pabatay mamahimong problema for teachers who would be several classrooms away from each other. Nga gawas lang kung mag-atubang lang po dito sa usa ka gamay nga lamisa nga even wa gani nakaabot og 1 meter ang distansya sa usang usa na probably dunay usa nga asymptomatic dayon nagsigig tabi nagsigig istoryahan ay without mask. So, murag kita ra ba pud na kalapas po tingali ta hinuon ako ra may gagamit sa akong mikropono no. Gisip-unsipon ra ba pud ko ani pero di ra pud tingali ni. Wa man ko gagikan sa Wuhan, wa pud ko gagikan Sa mga affected areas. Oo, mga affected areas. So, allergic rhinitis ra siguro ni. So, kana anang puntuha ang giingon ra sa ato ang departamento at the moment, although walay issuance pa ang department regarding that, but there is a pronouncement. As we can see, tanan kita madutlan.
tanan kita madutlan kung naamang gani na. Kay kinsa may invincible na to, kita man tanan, pero kay baluta nga duna pud tay kaakuhan, duna tay mga responsibilidad other than holding classes. Even manggani ang mga taga-opisina mangutana, ma'am, suspended man ang klase, kami pod, so parang in my own kuan naa siya klase pod kaha nga gihandle kung opisina classes man ang giingon gi-cancel, dili man ang trabaho sa opisina. Well, the way that I understand and the way that I interpret memorandum and issuances so it can properly be implemented. Posible nga sayop ang ako ang interpretation, but as the issuance of as per executive order, it's the cancellation of classes. Kay unsaon naman lang dayon ang mga sweldo pod sa mga maestra ug ang taga-opisina dili pod magtrabaho, kinsa naman lay mo process adtong tuang mga vouchers dayon kay alang-alang og magsuspended klase dayon moingon pud ko mag-apil-apil na lang pud ko ako'y mag-issue gani sa kuan ako'y mo pirma diday ko mo apil, so kung mo apil ko kinsa naman lay mamirma dayon sa mga cheque, kinsa mo forward paingon sa bangko ug ang taga-bangko mo apil pud sila, unsaon naman lang ang atong operation. Yeah. So I don't think it can be interpreted that way, and so there just have to be a good sense of understanding about all these matters. Dili kinahanglan nga magpanik ta kay wala pa man tay confirmed nga case din higyud sa ato ang probinsya. Ang ato lang gibuhat karon precautionary measures, proactive na siya nga initiative aron makalikay ta. As we said, forward is forearm. It is better nga maglikay ta kaysa magasugamak ta sa panahon nga maglisod na ta nga even kita mahadlok na nga mutabang. Ang kanang giingon nato nga self-quarantine sa atong mga magtutudlo, atong mga estudyante, mga ginikanan, labi na nga nagagikan sa mga lugar nga identified nga naay COVID-19. So moingon man ta nga mag self-quarantine na ta, dili na ta magtaka-taka og suroy-suroy pagyud nga gikan di ay Tagbuhan, gikan di ay ta og Metro Manila, kay nahibaw-an naman sa Metro Manila nga naagyod. So or uban nga mga lugar like Cagayan de Oro nga dunay namatay, duna didto na hospital nga namatay. So dili na ta magpataka-taka og suroy-suroy, di magpataka og hikap-hikap anang mga butang kay ang ato ang kamot mao may numero 1 nga makadala sa virus. Kuana mutabang ta sa ato ang gobyerno, mutabang ta sa ato ang kaugalingon ug sa ato ang katilingban aron kita tanan luwas ug libre sa ani nga gitawag nato, pwede na nato ni matawag na gid nato ni nga pestilence. No. Yes, ma'am. Talking about nga naabot dito sa area ana, last Monday katong husband of the one of the teachers nga naabot na nanuroy sa Korea dayon pag abot ri sa Dipolog tong 15 sila kabuok no nga na gipang criticize, gipang bash, gipang kuan. So on my part po kay story Miss husband kay amo og tatong sabot karon sila nato ma-interview pero wa man gud ang taga DOH o taga PHO, so maapilon tato nato sila pag-invite, so wa na lang po nako sila gi-invite kay wala man ang DOH o PHO karon kuan man unsa na naulahi ang pagkuan ba sa schedule nila. Ang point is, in the first place nanuroy sila sa South Korea. Secondly, wa sila naabot sa affected areas. No, kay lagyo man to, no? And then thirdly, pag abot nila according to the husband ako na istorya last Monday, pag abot nila sa kuan sa Manila with all the thermal scanning sa airport uban pa ana, so dapat i-hold na daw sila sa isolation dito sa Manila padaan, sa airport padaan o sa DOH po dito sa Manila, pag-abot pa daan nila. Pero because wala sila daw makita og symptoms o uban pa, pag thermal scanning, pag kuan sa history of travel, dili mao ang mga areas silang giadtuan, dili affected. So mo to nga, nakauli sila diri sa Dipolog. Ang uban sa via Cebu manggaling to. Ang point is,
giayo na sila bash, giayo og away hasta ang mga pupils nga under ito mga maestra ana gipanginan sa mga co-teachers o mga parents ba nga ay magtunga ana kay matakdan mo na gikan sa kuan sa Korea nga gadala tog mga COVID-19 anana, creating a panic nga dili angayan, unfair po sa natungdan. Then karon sa update ni Dr. Esmeralda Nadela ato ang Provincial Health Officer at the same time Chief of Hospital sa Zamboanga del Norte Medical Center, no, nga owned and managed by the Provincial Government of Zamboanga del Norte. Ligtas man tanan, di ba ma'am? Ang itong nangadto sa Korea. O naabay na bilin, wa pa ko ka-update as of this time. Pero ang ato diyang buot nga i-emphasize, labi na sa itong naminaw karon, itong giingon ni Ma'am Lisa ganina, dili pataka og yaw-yaw. Dili pataka og istorya nga kana mga tabi-tabi nga dili siya insakto. Dili siya husto. Ang ato karon nga paminawon ang persons in authority. Kay sila mo expert anang naang kuana. Like atong gi-invite karon si Ma'am Lisa because we are talking about cancellation of classes. No? So, siya man ang ato ang person in authority sa Department of Education. So, siya may angayan mo istorya, kaya siya may authority. Dili kay kita mismo nga, huwag ganita sure, dayon mga tabi-tabi, ato pong ipang tabi-tabi, then i-click, pag na to i-post sa social media, we are already being irresponsible, no? So, gadugang ka og mga kabalaka, gadugang ka og mga kahadlok sa atong mga kaigsuunan, nga dili angayan mahadlok, dili angayan mabalaka. So, muna nga, siguro, positive thinking lang po tanan, dili po ta ingon nga, pataka lang po ta og yama-yama, nga wara ba po ta kabaloon sa tinuon. Mora na to precaution sa ato mga ato mga katauhan, no? Labi na diri sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte because the government is doing all they can. Ang mga atong government officials naghimo na sa tanan para masulba doon sa problema nga giatubang nato karon, especially sa Metro Manila nga canceled lockdown, umbaga community quarantine, no? Dili daw ipagamit ang lockdown because it is a harsh term. Ang community quarantine, pwede na mo mugawas inyong mga panimalay, mamalit o mga farm produce, mga pagkaon o uban pa, makasimba o uban pa o asay misa, makaadto og mga sa dapit, pero dili ka ng mga party ana kay mga social distancing, no, mga seminar mga nagpag-cancel man na. So sa ato diri nga kuan atong take note diri, atong i-share nga 16 biya ni ka syudad ug usa ka munisipyo ang napailalom sa community quarantine, no, pinaagi sa resolution nga gipirmahan ni President Rodrigo Duterte. So unsa kaayo ning 16 ka mga syudad? Manila, Quezon City, Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, San Juan, Taguig, Valenzuela ug ang lungsod sa Patiros kay dili pa man dai ni syudad ning Patiros. So 16 ka syudad ug usa ka munisipyo ang karon naa sa community quarantine sa Metro Manila agi sa COVID-19 nga nahimo na karon nga Code Red Sub Level 2 pandemic. So mo na itong i-share po nato nga dili lang pud ta pataka og kuano og istorya pataka og unsa ba kay kinini ang community quarantine sa Metro Manila from March 15 karong adlaw ni up to April 14 midnight, no, so a matter of 30 days matud pa sa kamanduan sa atong presidente. So it involves 12.87 million people ang Metro Manila ang na-involve ani, no, as of 2015 nga census. So muna atong iampo kay wala na biyahe eroplano, no, land, sea, air, barko, wala na.
Gani sa outside po, sa abroad, wala na po. Kita ang Pilipinas po, di po makasulod dito sa US, sa Europe, sa Middle East, wala na po. Kaya naman tayo COVID-19 diri. So, muna nga, kung kita diri sa atong locality, kita na lang po mo disiplina sa atong kaugalingon, kita na lang po maglikay sa atong kaugalingon, pinaagi sa kanang hand washing, sabon, tubig, every now and then, o kanang sanitizer, o grabing alcohol, ana, then tapos, pag mahimo, naa sa mga crowded, mag-face mask. So, mo po na ato apong contribution, atong personal contribution para mahalikay kitang tanan sa sakit nga gitawag og COVID-19. Okay. Balik ta diri ni Ma'am Liza. So, ang kuan ma'am is March 16 ang EO ni Governor sugod ugma wala na klase in all levels, no, public and private schools. So March 15 wala na yung nakaschedule diha nga mga activities, school activities nga kuan ipadayon, so canceled or suspended na matud mo ganina. Whatever the updates, simbako lang og mo grabe ang sitwasyon, meaning to say wala na gyud ta hangtod nga moabot ang enrollment period. But if God willing, maluoy ang Ginoo natong tanan, masulbad ni ang health scare karon nga COVID-19, mabalik nato soonest makahimo pag graduation, makaapas pa graduation, honors day o moving up ceremony, ma'am. Is that it? At the moment, I think that it will be for the central office to decide. Ang ato din sa ubos pag-implementar lang kung unsa ang kamanduan. Basta kay nahibaluta nga at the moment wala pa man gi-lift. I just don't know kay wala pa nako nakita ang bago nga ang updates karon sa central office because they said they will issue another napod nga advisory today. So tan-awon lang nato kung unsa napod kaha ang development in terms of kanini ang mga schedules nato sa activities, specifically kani ato mga closing ceremonies, graduation, moving up, recognition day. Depende na lang basta as of now dili pa lifted katong 13 to 17. Initially gani nagtan-aw gani ko adtuing kung anong mo appeal man taan ng 13 to 17 bisan pa og DepEd order na siya nga in application diri sa ato ang locality wala man tay suspension, sila raman sa Manila. So pero again because it is a directive, whatever we do at the lower level, especially if it is not aligned with medyo dunay gamay nga deviation from the national directive or a provision as stipulated in the national directive, magpahibalugid ta mangayo ta og clearance. So mao to sa ato ang mga tulunghaan, do naman na sila daghan nga mga activities. For one thing, ang schools division office sa Zamboanga del Norte really discourage kani mga activities labi na kung mag-entail ni siya og pagpangulikta og mga balay runonon. So kana automatically naana ang ato ang discouragement, dili gid ta makaalaw ana kay naamantay MOOE nga pwede natong kapasikaran maski pag-unsa na kagamay, mao'y ato ang pasiguan kay para nga niingon naman ang ato ang directive god sa national office nga simple ang mga ceremonies, simple ang pagpahigayon sa mga kalihukan, and dili siya extravagant. So ngano pamantang magpamalit pamantag mga tuni-tunilada or pila ka kilometrahe nga gitason sa kuan ato ang mga para pangmurtina when ang ato ang budget ato nang gitagana para nga ma-enhance ang learning sa mga bata. So dapat kuan medyo ayuhon or judicious ang atong paggamit sa pondo. And kaning mga activities, especially karon with the COVID-19 na threat, dili na nato ginaalaw, ginapakancel, gi-cancel na ginato or suspend until further notice ang conduct of any activities sa ato ang mga eskwelahan. Initially,
kung mananghi dito sa division office gipapangayo sa nato og clearance kay mao pa man to ag sa una nga mangayo pa og clearance. Pero karon samot na nga dili gyud. Everybody is being given the directive, and so even ang mga kapitan kung dili man gani nila mapasunod, pwede silang nga maoy dakpon kay imbis sila man gani maoy manakop. Kung kulang na ta sa mga pulis, sila dapat na magpulis pod kauban sa uban nga mga opisyali sa barangay kay para protektahan gyud nato ang atong kaugalingon, ang komunidad. Kita tanan magtinabangay, dili pwede nga atong himuon ang uban nga tigpulis o tigbantay nato, but we police ourselves. Self-discipline, self-control kay para mas luwas ta og libre sa ingon ini nga mga panghitabo sama sa COVID ug uban pa nga mga panghitabo gani sama aning ni ang na mga sa drugs maron or other vices or mga kawat-kawat. Kung magtinabangay lang ta, bantay sa atong kaugalingon, bantay sa atong mga kabtangan, bantay sa atong palibot, and then immediately we make reports labi na ay mga kahinahinala o karon sa COVID-19 kung dunay bag-o nga niabot, kinahanglan pud ta og dili man gani mo report to ang ato ang silingan or atong kaila, kita na mismo ang mo report, kita na ang muhatag sa hangyo nga og pwede man wala man ka namo gidudahan nga naa ka, pero tabangan nato kay ingon man sa ato ang pamalaod, musunod lang ta sa pamalaod. Ingon man sa ato ang pamalaod mag self-quarantine kay naa man gud tay ingon usahay pud nga self-quarantine dayon sa sulod sa pamilya bisag isip uno giubo na or gihilantan ba, dili lang gani i-isolate na gyud immediately. Kung matabang pa like nagduda nga sipon-sipon lang na nga ordinaryo, pero kung ang mga simptomas na sa COVID nga gipahibaluman ta naama na sus kung uban kadaghang active sa Facebook siya ro di na mabasa. Nabasa man gani ng mga post anong na ang lain-laing mga tao, basahon na to. Kinahanglan nga everybody must be aware. Ang awareness na to magagumikan lang pud na sa ato ang pagsuhito sa unsa may gipang post anang uban og angay ba ng tuhuan o dili, but more or less kanang mga post i-google ra na nato kanang mga post anang na ang DOH aron makahibalota kung unsa man ang ilahang mga kasuguan kamanduan nga maoy ato ang tumanon labi na sa pag self quarantine nga og naa day hilamtan diha sa atoan na abaroy sipunon tapos wala siya gagikan ba sa lain nga lugar nga infected by COVID or na ay case sa COVID-19, ato na siyang i-quarantine. Ang pag-quarantine, dili na nga iipon-ipon pa nato, i-isolate sa nato gamay. Like, magkuha na ba siya og mask? Dayon sa iyahang pagkaon, ato ng atimanon. Kaya wala na ta kahibalo kung kinsa nato man ang carrier good. So, that's it sa atong mga activities. Ato na nang ihatagan og directive ang suspension until further notice or sa pagkakaroon automatic i-cancel ang mga kalihukan sa atong eskwelahan. Okay, thank you so much, no? Sa outside of the country, nangagubot man gani sila dito nga labi natong advanced countries, no, sa Europe, Amerika, uban pa, Singapore, Hong Kong, nga medyo kumpleto sila og kanana ang high-tech ang ilang hospitals. Gani ang Wuhan, China, nakahimo sila in a matter of how many days ra to ang hospital nila nga gikuan, di ba? Nya, kita diri nga apiki og funding, walay sakto nga mga equipment, hospital equipment og ban pa labi na katong personal hospital equipment katong hazmat man siguro to ang tawag ato niya nga kumpleto yun nga mukha o katong magkuan sa swab o katong testing kit kaya wala man taana. So mayon ta to og naang taga DOH o kuano PHO ato lang nang ibalik sila next Sunday kay mo man ito major concern karon. Hopefully God willing maka-attend na si Dr. Jane Haog sa DOH o ingon man si Dr. Esmeralda Nadela sa Provincial Health Office kay unsaon na to ba, like what we discuss here ni Ma'am Liza nga
nainabot, kikag Manila, guban pa, mag-self-quarantine and all those things. Pero, bata kay baluog, nataktan ba ni siya o wala? Kay, wala tayo testing kit dagway gani. Wala ta asa man ta punta, unsaon man nato paghimo. Kay, gikan sa pamilya, nag-self-quarantine ka, then you have all the symptoms, nipakita na, ana. Iyon, unsa man, kay, ang sa uban god, sa ubang nasod atong na monitor, kwaon man sila dito, ug ambulansya with all the tanana hospital equipment to mukuha dito ana kay isolate man mo dito itong hospital nga well equipped ana ba diri sa ato unsa kay mahitabo ug nagkuan na og symptoms ang usa ka tawo nga gikan nag-travel do history of travel ana lahi pa tong local transmissions no kay paano to kanang wa mo to travel history kanain ana ba nga kuan things ba may atong mahuna-hunaan are we that ready bisag kanang ang atong gobyerno naning kamot man gyud pero mangutana pud ta ba panalitan og naanay symptoms unsay himuon sa concern sa pamilya unsay himuon asa mo adto naabay isolation room sa gobyerno nga hospital ag sa diha ningon man tos Dr. Nadela nga gi-prepare ang katong dunay particular building I don't know Ma'am Liza sa inyong interagency task force nga naay para dito sa ugnay simbakula nga naay magka-COVID diri sa ato dito dalon para isolation ug uban pa mo nay pangutana sa atong mga kumutao nga atong gika-istorya ana bahin ani gusto nila nga ipapangutana sa atong health nga mga kuan personnel labi na sa ato ang mga government officials o nabay gikan sa testing kit paingon sa isolation room, kumpleto ba? Unsay guide sa mga hingtungdan, labi na sa pamilya, unsay himuon paghuman anang naaog, nagpositive na og COVID-19 ang ilang kapamilya. Ma'am Lisa, do you have anything to add? Ang ako sigurong ikatampuan na ang kabahin lang sa directive sa DepEd as regards kaning mga person under investigation. Kung PUM kuan lang duha man gud na siya kanang sa PUM ug sa kuan kaning Persons PUI under monitoring to managlahi na siya persons under investigation naaman to'y patient under na atong pina nga lahi na patient pa di na person di ba patient under sa ba infection or I don't know atong ipang search po na ano para makuha na to kuan gipangita na ko ang post nga kuan akong gi-share nga gikan ni siya kang Dr. Blancia sa Zamboanga del Sur pero murag nawala man ang signal naghatag man ni siya teka no kay kung under monitoring pa ka kana siya gimonitor pa lang ka pero kung gi-investigate na ka kana kung duha man gud na kung ma-PUI ka labi na tan-awon man day na kung nagagikan baka sa lugar nga kuan kaning naay case sa COVID-19 then do na ba kay mga symptoms like gisipon ka giubog ka kung within na siya sa kuan sa 5 days to 14 days nga incubation period mahitabo gikan sa lugar nga na kuan ka kaning lugar nga dunay COVID case then iimbestigahan gid na further sa ato ang mga health kuan kita sa ato ang kabahin sa DepEd pa-reporton ta ana mo adto ta dito sa ato ang kuan maghatag ta og report na among tay reporting ana maghatag ta og pahibalo but unang-una dito kita sa ato ang local nga health workers magpahibalo kay para mahatagan ta og insakto nga ayuda o guidance regarding the case kay dili man ta makahatag og mga decision kay dili man ta mga medical practitioner Yes. so ang ato alang ikatabang is ang pag-report aron sila na mo assess kung asa nila dadon in the meeting yesterday it was mentioned
And then in fact sa text ni Kuan Dr. Nadella no nga ilaha man daing gi-inspect, I was also informed by the division schools division doctor si Dr. Sonia Uy nga didto pud siya kuyog kay gipangayuan man gani ta og tabang sa ato ang probinsya nga mo ang DepEd kay doon naman po tayo mga nurses, doon na tayo mga doctors. Una pa ang mga nurses, naghangyo sila nga bisag 5 lang kabuok. Meantime, kay kaso unya, diri man gid sa Dipolog gudayon munagan sa Corazon Aquino or diri sa mga del Norte sa Medical Bangka del Norte Center. nga kuan medical center ang mga kuan mga i-refer nga mga pasyente. So lisod man. So na-mention man gali to ni ni former Mayor Evelyn Uy nga na unsaon man dayon na og mga PUI lang na sila then dili pagud ta nakahibalo kung COVID ba na Correct. 19 or ordinaryo ra day na nga sipon ug ubo or allergic lang ba to nga reaction to something or allergy lang ba to siya, then ibutang naiipon sila sa uban mga PUI. Again, naamay mga protocols gihapon ana nga i-observe. So mao tingali to kagahapon. I was not with them na after the meeting. Sila na lang ang mga medical mga doctors and other officials ang nag-adto sa area nga pwede pwede na kabutangan in kaso nga naatay mga PUIs kay dili pa man pud dili og sa magkadaghan unya ang cases di na pud tingali na ma-contain sa mga hospitals nato and when with the number of nurses and atong kuan mga doktor perting daghanan nato so saon man ta nila pag-atiman tanan unyag sila na pud unyay maluya kay labi na ning mga mask na idaghang ikapalit day na idaghang kontak sa kuan baka nag-hoard na to tuan na tanan sa ilang balay ang mga nurses na to wa nagibili ni ang atong mga hospitals dili na makapalit kay ilan ang gihurot og palit. So mao na lang ganina siguro panawagan na to ug pananglitan wala ninyo kaayo nagikinahanglan sa inyong panimalay kay wara day mo gipang sipon wara gipang ubo ninyo i-donate na ninyo sa mga hospitals na lang usa pagbilin lang og igo-igo nga magamit kay ang kuan mga frontliners na to mo nagkinahanglan ana. Jud, may luhi kayo. Okay. Robert Pinsoy atong gi-acknowledge no diri sa atong kapihan sa Dipolog. Yes, good morning ma'am dito sa atong sugiti paminaw. Okay. Naay health advisory no para sa tanan ato ni basahon kay importante ni COVID-19 alert to code red gikan ni sa Department of Health no paghahanda ng publiko laban sa COVID-19 maging mahinahon at mapagmatsyag para sa may mga sintomas nanay symptoms para sa mga may sintomas sa may kasaysayan ng paglalakbay o exposure, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility para sa pagsusuring medikal. And then, next, matod sa Department of Health, siya sumunod ng mabuti sa home quarantine procedure. And then, isagawa, kadyot lang ha, and then, ingon siya nga, isagawa ang preventive measures. Preventive measures gaya ng paghuhugas ng kamay, tapos tamang pag-ubo, social distancing, at iba pa. Mo kini sa health advisory pod nga, gikan sa Department of Health, no? So ato lang pong kuanon subayon ug unsa po gipang post no sa ato ang Department of Health kay importante kani nga mutuman kita ra ba mga Pinoy mga gahigulo dili disiplinado tanawa ubang country pagingon nga kanang social distancing pagingon nga kananaang hand wash pagingon nga lockdown ana ba pero kita tuwa tuwas ang mga kabataan, tuwas mga nightclub, tuwarag yapon sa mga kuan. Kadit lang ha, kay ako, in relation to that, si Eman, nga tuwa karon sa buol man dagat ng ilaa, so nakamonitor siya, ingon siya, ni suggest siya diri, ingon siya nga, I hope
we mobilize our barangay officials, attention no, barangay officials, tanods, to rove the areas, especially those usual crowded places, baybay, tindahan, mga ilimnan, kay dili gyud tanan kasabot sa social distancing. If possible, magdala mga megaphones and announce from time to time nga bawal magtipok-tipok. Maybe this can be strategized in the community level. So atong panawagan na, good idea na gikan ni Emma no sa Philippine Information Agency kay iyang namatikdan ganina nga daghan gyapon tapok-tapok ug uban pa nga wala gi-practice ang social distancing nga maglikay ta ining COVID-19 labi na ang mga kabataan. Wala na silang una-una kay lagi mga gaykulo, walay disiplina, palihog lang kitang tanan concern dapat ini, ato ning tamdan, no? Palihog lang, sa mga ginikanan nga naminaw karon palihog, check ang inyong mga anak og nagunsa na di aron dili mukuyanap kinini ang di ra ba nato makita ni nga sakit simba ko lang. Okay, yes Robert, your point. Yes, mo share ko na kay naay taga-Italy nga Filipino nga nag-share siya sa iyang concern sa atua. Kay ug makita nato ron ang Italy mo epicenter sa Europe. Grabe, 250 dead people in just one day because of COVID. So niingon siya nga mao kanang gisulti nimo ma'am dit, mao nay ilang gihimo kumpiyansa. Nga bisan og naanay explosion, nagsige gihapon og laglaag, nagsige gihapon suroy-suroy. Ang resulta ni spread og maayo ang virus. So mo to nag-warning siya nga obey the regulations nga gipagawa sa ato ang gobyerno para dili paulahi ang tanan. Lagi, muna ito panawagan sa mga mga parents nga palihog check up daw sa inyong mga anak kay dili pwede na ang isig ko anay lang ta isig ka na sana wala pakialam sa usag-usab bitaw wala dili kita dili maabot lagi kay mo na dili ta mag-ana kay wa man ta kay balugod og unsay mahitabo dayon kinsay natakdan dayon most of all wala yamoy tambal. Kay wa pa maimbento ang tambal ini ang COVID-19. Palihog lang munang naang kinahanglan kitang tanan magmatngon. Yes, Edgar. Okay, siguro man ay no dapat ang mga barangay officials should know nga obligasyon nila ni karon. I-hand-down nga to nila kay di na maganap na sa youths pa unsa pa. So kala nga aspeto labi na nang ingon ni Iman prime kuan na concern sa mga barangay officials. Pagpaibalo nila from time to time, tapukon nila yun ang barangay. Tapukon nila. Patawag, labi na karon nga, Y klase. Siyempre, mga bata, lisod pa yung pasabtong pag-ay mga bata. Mga ius kinala manggawas sa balay. So, parents and the barangay, mo ipasabton sa mga barangay officials. Kung wala nila ni gama, there must be something wrong. So, kinahanglan karon pa, prevention, gamon nila at their level. Yes, ma'am. Gusto lang ko mudugang labi na ani ni ang pagsanitize sa ato ang mga spaces. Kung like mga malls na to, dili lang pwede nga mo take advantage lang kay naay daghang mamalitay and then opportunity to earn. I-exercise po nila ang mga precautionary measures. Nakita na to no na ay mag-spray man sila sa kuan kung musulod ta. Pero ang social distancing, if you would observe, walay nag-regulate. Kuan, parang almost na nga, wala na, 1 inch na lang ang gintang sa mga mamalitay. Labi magbayad na. Ang pila, wala gi-exercise ang social distancing. So, dapat ingon ana na ang ato akaron nga mga pamaagi. And then, paghawa sa tanan nga mga empleyado, paghawa, doon ay magpabilin, aron i-disinfect ang lugar. Kay para walay mahibilin nga mga virus. Pagbalik og naamay mamalitay na pod pagkaugma, limpyo, fresh na pod. Mga railings, mga doors, doorknobs, and then ang mga workspaces, like diha sa ato ang mga bangko, naa naman daghan nag-exercise naman noon sila ana nga kuan, but ang social distancing mo ay wala pa gid nato na kuan. Ang mga lingkuranan tapot-tapot lang gihapon, siguro at this time pwede na nato kuhaan na ilimit na ang musulod sa usa ka space or usa ka kanang sulod sa kaning reception hall. Dili na daghanon ang pasudlon. Atong mga buses, atong mga tricycles, mga
sa transportation nato kinahanglan mahibalo na pod ang ato ang mga drivers, dili lang kay kita ang mo exercise and then sila kay gustong makakolekta sa daghan kaayong plite sa pasahero, bisag dili na hapit marang pasakay lang gihapon kay tuwa kinsa pa may lain pagdala mo kaugalingong sakyanan usahay ra ba insultuhon lang dayon ta ug mo reklamo ta nang isuksok na lang ta nang kilid kay Or pabayron ka good for how many persons diya kayo na murag gipakyaw na nimo. murag ingon ana ang tunada. So karon in the exercise of kuan kaning ang pagtuman nato aning ni ang balaod nun karon nga gipanaog kita na tanan magtinabangay walay exempted dili na ta nga maghuna-huna nga kinahanglan nato nga mas makasapi kaysa uban karon or mas madato kaysa uban karon mas makadaghan kay kung kita naon niya simba ko lang dili nato na paabuton kay ug kitay maigan unsaon pa nang ato ang gikolekta matibay ra tanan. Yeah, okay. After ni Robert kwanta ka ng break commercial. Yes, ma'am. Mo share ko sa gisulti ni Kwan Superintendent. Ang pinaka-importante yun ang personal yun nato nga responsibility. Kay di ta magsalig sa disinfection sa external because ang external ma-disinfect siya karon but then kung naay irresponsible nga tao mangluwa ba, manghatching o muubo then ang social distancing wala gi-observe immediately makalupad ang virus dito kay madala sa droplet. So ang disinfection will be dili na nimo mahasaligan kay tuwa naman ni diretso naman sa imong ilong or sa imong throat or sa imong mata ang virus. So personal jud nato nga responsibility ang atong ampingan. Okay, yes. Food for thought before tamo ato sa ato ang second portion of our program. Food for thought for everybody because this concerns us all nga aning COVID-19 bahin og disinfection pag-disinfect sa mga places no mag-sanitize sa mga places mga stores mga kuan ang isa diha na area restaurants ang isa diha ma'am nga gusto nato i-discuss nato after the commercial break how to disinfect money kay ang kwarta gadalag hugaw na ganito gipag-post sa Facebook nga kolektahon lang ko na pagkagabi ko no inyong mga kwarta isulod ko ninyo silupin kay ilang kolektahon ra ko no ang inyong mga kwarta isulod ninyo gawasin yung tanang mga kwarta dayon isulod ninyo silupin ipagawas ninyo sa inyong balay kay kolektahon ra ko nila tanan inyong mga kwarta that's a joke excuse me pero on the serious side unsaon na to ning kwarta nga hugaw ng kwarta. Saan na ito pag-sanitize sa kwarta? Kay nakabasa ko sa gipost po dito sa internet usa ka Korean iyang gi-microwave ang iya ang kwarta daghang kais nga tanan. I don't know kung sinitabo ato wa pa to nasunog uban pa. Excuse me, pero food for thought na, no? So we will discuss that after and other concerns after sa ato ang commercial break. Edgar, please. Okay, thank you very much. Ato nang relax sa makadali ang ato nga sa discussion. Dili na sa panag-uban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Sa atong pasalamatan ang atong mga sponsors nga sa kanunay nagpalayo sa atong panag-uban sa Tulmanon Kapihan matag Domingo nga tanan. Nanukad live diri na sa Hotel Camila 1 Dalan General Luna ni atong dakbayan sa Dipolog. Atong pasalamatan well of course ang atong venue ang Hotel Camila 1 dili sa Dalan General Luna ni atong dakbayan. Atong salamat sa atong halangdon nga Vice Gobernador sa Dalawigan, Vice Governor Honorable Tony Sinon O Angeles, Honorable Vice Governor Tony Sinon O Angeles, ang presiding officer sa Guniang Panlalawigan sa Buanga del Norte. Ang National Grid Corporation of the Philippines, pinagi ni Ma'am Beth Ladaga, nga nagpahibalo na atong timbayaon o katong pabuton ang dako kayong proyekto sa NGCP, no? Ang interconnection project nga makantidad ngadto sa 52 kaliman og 2 bilyones ka pesos. Yung cable terminal station manukad kini to Sugbo, Santander paingon nga das Tag-Ulo dakbayan sa Dapitan. Unya ang terminal station dias dakbayan sa Dapitan sa Tag-Ulo. Kini pinagi sa mga kadagkuan, mga opisyalis sa National Grid Corporation of the Philippines.
Ato sa pasalamatan si Director Radon Sidino, ang Regional Director sa Department of Agriculture Region 9 nga nagbase sa Zamboanga City. Ang Janus Marketing alang sa kaliyang spare parts sa masakyanan, motor parts, guban pa sa makaturunganon nga presyo na sa Quezon Avenue ni atong dakbayan sa Dipolog. Hindi pa nag-iya gidumala ang Janus Marketing ni Mr. Janus Yu. Matawag sa telephone number 212-1148. Double J and P Fruit Nursery and Lumber Yard alang sa kaniyang seedlings, kukulumber sa ubos na presyo. Nas Barangay Dingasad Pulangko, nasa Slide Branch sa Barangay Galas niya itong Dakbayana. Masab kang 2nd District Congresswoman Luna Labad-Labad sa House of Representatives representing the 2nd District of Zamboanga del Norte. Ang Petra Cement nga nagpakailap na karon o naana diha sa mga tindahan ng Petra Cement, no, sa affordable nga presyo. Petra Cement nadya ang production center nila o ang planta ang Lower Erasan Ruhas sa kadakong kalambuan sa umabot sa kalambuan sa segundo distrito. Pinagi na ni Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement. Ang Shrine City Food Terminal ang susag nagdalag dungog dito sa Dakbayan sa Dapitan tungod sa naila na kayo nga kasaba chips sa nakadaiya nga mga flavor nasab ang banana crackers, boneless bangus ug ubang pang product. Ginumala kini sa Kasaba Growers Association sa Dakbayan sa Dapitan sa pagda ni Ma'am Susan Impinado, ang Livelihood City Center in charge. Dugang pang nagpaliw sa itong panag-uban sa Tulmanon ang kapihan sa Dipolog. Inyong babati matag Domingo nga tanan. Ang gipalin sa kita sa mayong kabubuton ni Attorney Roger Velasco para City Councilor ni itong Dakbayan sa Dipolog. Nagpalisab ka na to si Pulangco Mayor Ivan Hope Boyet Olvis sa lungsod sa Pulangco, kauban sa iyang Vice Mayor nga si Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangco ni atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Roger William King and Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland, mga pagtibaya. Ang Hotel Camila One Management and Staff kanunay kitang biabi din na sa ato ang venue sa kapihan sa Dipolog. O happy listening usab nga tukang Zamboanga del Norte Police Provincial Office Provincial Advisory Council Chairman Engineer Roland Suliba, ang presidente sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry, kauban sa iyang pinanggang asawa si Ma'am Cecil Suliba. Happy viewing at tukang Jaime og Vicky Caballero, James sa Samantha Caballero dito na sa Ontario, Canada. Malusab shout out ngadto na kang Lady Arita Tumong, Pahinti Tumong, Jennifer Andis Tumong sa Doha, Qatar. We love you. Okay? So, mo kato pipila ka man nagpaluyos tong panag-uban sa Tulmanon. Dugang pa natong pasalamatan, mausab ang JP Enterprises nasa Highway Minaw nitong Dakbayan sa Dipolog. Alam sa mo panginanglan sa mga construction, may taalamang si Jeffrey Soronda Lim sa JP Enterprises na din na ang affordable kayo ng mga home construction needs. Ang GT marketing niya sa Capitol Avenue alang nasa kanyang gidakon hollow blocks, balas o sa mga kukulumber na diya si Sir Toto Mamon sa GT Enterprises Capitol Avenue. Ang Pipix Lodge o Pipix Pension House, di Budgetary Pension House, ni sa Dakbayan sa Dipolog kung gusto ka nga mangita o soon sa imong budget. Pipix Lodge and Pipix Pension House sa dalang Katipunan ni atong Dakbayan. Contender Enterprises and Kukulumber sa Highway Santa Isabel, Dipolog City, nakiyang gitason, gidako ni kalidad ng mga kukulumber, pangitaas si Lynette Bastasa sa Contender Enterprises. Iparin sa kita sa usas sa mga panelist day, ni sa Atty. Rosilier Matoy Barinaga, kani Congressman Segundo Distrito, kani Dean sa College of Law sa GRMSU, o kani Undersecretary of Himong YC Secretary sa NAPSI. Atty. Rosilier Matoy Barinaga. Ang Gloria di Dapitan, dito sa Dakbayan sa Dapitan, you can dine, you eat, and enjoy the amenities sulod sa Gloria di Dapitan. Dadang pamilya, mga higala, o mabisita sa Gloria di Dapitan. Dadiha ang nakalaiyang mga services, sinihan, mall,
og shopping center, department stores. Sulod pagid sa mong Gloria didapitan ang Fantasyland na hibawaan na og naila na sa tibok kalibutan Fantasyland. Let the child out in you dito sa Fantasyland na mga bagong rides karon dito sa Fantasyland. Enjoy with the whole family. Og ang inatuulang restaurant, kung nangita kag nindot ang ambience og dami ang mga pagkaon, inatuulang restaurant dito sa Dapitan Aquamarine Park or Dampa sa Dakbayan sa Dapitan. Gloria di Dapitan, Fantasyland og inatuulang restaurant gidumala og ipalag-iya ni Congressman Romeo Nonong Halosos. Balik kita kang edit alang nas pagpadayon sa panag-uban sa tulumanon kapihan sa Dipolog Live sa mga Sibianan DXDR 981 og 94.1 IFM. Okay, thank you so much, no. Atong pangutaan naman god before the break, no. Good morning ato kang Julius Labirin, nakatawa siya nako. Nga bahin sa anini ang how to disinfect money. So akong gi-Google. Ingon dere, the World Health Organization has clarified that they aren't warning people against using paper money due to coronavirus. Wala sila nagdili nga mogamit kita og kwarta sa atong coronavirus, no? Aning again coronavirus, pero ningon sila. The World Health Organization have advised people to use contactless payments instead of cash to reduce the risk of COVID-19 transmission. Contactless money, online banking, internet use, nakaron. O kita dire kay gaginod ba to internet o uban pa, plus na pay problema ng hackers sa internet nga daghang ipang transfer nga kwarta o nangawagtang na napay ka nang gitawag og phishing sa kanang dublihon to ang imo ang kanang imo ang PIN number dito nga sunod nimo o kuan nimo kapio nila. So mao na ato ang mga food for thought, no. The World Health Organization advises the public to wash their hands after handling money, especially if handling or eating food. But they haven't issued a warning about using banknotes. Banknotes may be spreading the new coronavirus, so people should try to use contactless payments instead, the World Health Organization said. So, comment, Ma'am Lisa. Zaman. Bitaw. Unsaon na lang mo po na to pagpalit, no? Maura ra bagid mo ato ang means na kuan sa ato ang mga payment kay Dili po tatanan na credit card. Oo. Dayon bisan pa gani sa credit card kay tunol pagid po nato tong sa kuan din swipe pa didto. Correct. Mao lang gihapon. But anyway, ang naaman gud toy literature ba nga nabasa pud nato nga ang coronavirus mas mo tapot na siya kung mga steel. Pero kung sa cloth manggani mga panapton or mga corrosive nga mga surfaces other than steel, kadali lang na siya kung malagputan like na ay nagngatsing dito sa ating likod niya nara sa ato ang buhok alayo-layo pa sa ilong sa mata ug sa baba, so posible pa to dito nga mainitan mamatay. Pero ang delikado kung naa sa atong kamot mao man gani nga gi-encourage tang every time i-sanitize atong kamot, manghugas sa kamot, tarungon og hugas ang kamot kay ang atong kamot usually ihikap man gid nato sa atong eyes gi-estudyo atong naong gi-estudyohan gid ay nagmaayo sa naghimo ana nga virus, no. Na kani hindi gid ka ipsot kay tanan mo hikap sa naong na manghingog mo, manghimuta, and then mukaon, sahay magkinamot na without washing the hands. So diha ka na may mga entry points. So parehas lang siguro sa kwarta. Ang kwarta balino kung atong i-disinfect kada kuan sa man nato na siya sprayhan og kuan katong mga disinfectant. So ano na? No, sprayhan kada gamit. Unyag maghatag na pug sukli una ta mo dawat ato na pong sprayhan. Murag mahimutang kay may tabo. makahimuot ang ato ang itsura. Ato na lang sigurong kuan na lang proper nga hygiene. Limpyo pagkahuman natog dawat. Di lang po dahil tanga immediately makadawat ang kwarta, manghinaw sa tao na mukaon, unang Ma'am, hikap sa nakasenaryo ni pagkaon. Ma'am. Diya sa merkado, kay
ang merkado gikan sa mga isda, pero sa mga karne, mananahala hikap dito ana din. Syempre ikaw suklian man jud ka. Then tapos na nga kuan sa to ana, nya wa makay time ana nga mag-sanitize sa uban pa kay kuan man pud ka nga gadali pud ka nga ang imong sukli nga mahatag pud nimo, then daghan pa kang paliton ana. So mura og lisod kayo ang pagkuan diha, pagkontrol diha sa merkado. Kay daghan kay tao diha galibot-libot ana. Pwede ta mag face mask, okay. Ang problema diha gud ang pag sanitize nimo sa imong mga kamot nga paghatag sa sukli palit na pug ka ana. Mapuro mo niya to mga isda to mga karne o mga rabing alcohol kay mga yabon sa bahay do no. Ano kay ana man na diha paspas pa ang transaction sa merkado nya daghan kayong mga kamot nga og sila pa manghikap-hikap. Yes, tinuod gyud na no, and well mas daghang ika-advise nato unta ani ang ato ang taga Department of Health gani wa man sila diri busa kita nalay magbuot-buot ani no. Pero kana pud siguro maski nagnaan ang kana nga virus dili man pud tanan nga mataptan ana nga virus ma-infected gyud or maigan gyud, especially kung strong ang atong immune system. Correct. So kanang mga advice pud nga i-strengthen nato ang immune system nato. Sama atong mga di kay mga unog kalamunggay Na magkuha na ta karon maglaga na tag kalamunggay so lauoy ma'am, lauoy. oh laway laway and then like ipakatubig na nato ng atong nilaphawan nga kuan kaning kalamunggay so i-boost ang immune system. Proper nga diet, tulog nagsayo kay aron ma-strengthen natong immune system kay diha man ta ma-weekend anang mabilar ta pero gabi na bilar man gyud ko kay naa may nag-contact nagtawag nato nga ato intawong mga participants nga diri dapit sa ato sa Buanga del Norte napay taga-dapitan napagani pud siguro yung mga taga-Dipolog nga tuwa pag dito nagpangulba kay maabta na sila sa kuan kaning mga lockdown. So, unsaon naman lang kay mag-community quarantine naman sa Metro Manila, wala na yung mga eroplano. So, karon naghulat-hulat pa gyud sila nga makasakay sila sa C-130 nang hangyo ta sa ato ang mga kahigalaan, mga kaila nga makatabang nato diha. Nga basig na amoy matawagan didto kay ingon sila prioritizing man gud kuno and then kinahanglan pud sila og naapoy ilahang mga lumalaban, ilang mga mo back up nila nga aron matawag po nilang pangalan kay og walay mo back up Lagi. dito. Wala man Syempre ang dunay back up mo ay una nga matawag kay prioritizing man bisan pag naglinya sila didto kay ana man kung chance passenger ka mo linya pero syempre kung dunay matawag na nga tuwa sa ulahi kay kuan na prioritize kay dunay nakatawag na tanan man hinuon gyud makaabot pero kay tabangan man gina sa ato ang kuan pangagaap atong gobyerno kay mao manggali na ilahang gihatag ang C-130 kay para i-transport kay wala na may mga eroplano so kita na ang magtinabangay og tingali basig na apo dihay dunay mga private plane o nga atong mga dato kayo tabangan lang pud kahaunta nato no pero may lang unta tingali ni kitay dunay eroplano kay willing ra man kaayo ta labi nagnaapod tay kwarta kay wa man tanaan na danang naang ato rang taguon ang ato ang kinitaan magmantener laman ta ani og sa langoy sibo nato nga ikabuhi No. pero lahi ay man tingali di na lang pud ko istorya para sa mga dato kay wara magid ko na dato. Oo. Okay, akong basahon ni kadjot lang ha. Basahon ako nini ang gipost sa Philippine Information Agency for everybody's information ha. Kay karon ra ba ni sugod, ugma ra ba ni sugod. Zamboanga Task Force COVID-19 Advisory. Suspension of all incoming land, sea, and air transport to Zamboanga City. Effective March 16, Monday at 12 noon. So palihog, katong tuang, paminaw mo, na ay mga transaksyon atong Zamboanga City, wala na ibiyahe inigbalik, mabot mo dito, matanggong mo, ayaw na lang sa mong atong Zamboanga City. Kay, dili na pasudlon sa Zamboanga City ang gikan sa bus, no? Kanang gikan sa probinsya ng mga buses. No, dayon eroplano, wa naman cancel po mga eroplano o sa barko. So muna na nya kay daghan man ta mga bus. Wala kay di man naman sila di man pasudlon nila. Oh, ana man
ang mga farm products makasulod ana kay suspension of all incoming, so dili na kasulod sa Zamboanga City ang gikan sa mga neighboring provinces nga nagsakay mga truck. Damor katong gikan sa barko nga gikan Cebu, Manila ug uban pa, damor pa jud ang eroplano. So muna atong pahibalo ha, para sa katungwa kahibalo nga ultimo ang Zamboanga City nga silingan nato nga probinsya dili na kanang pasudlon ang mga tao moadto dito sa Zamboanga City. So suspended ang ilang land, sea, air transportation, incoming musulod sa Zamboanga City. Mao na pa atong pahibalos tanan. Yes, Robert Pinsoy. Yes, in relation na lang sa latest nga development sa Zamboanga Madrid, unsa po kaning ato dinhi in between Dumaguete and Dipolog or Dapitan? Because ang pinakaunang case gyud nga nibuto sa Visayas is katong konsehal Katong konsehal sa Tayasan. Unya perting it's a crisis now, okay, more than 500 ka tao ang ilang dapat quarantine. Kay nang lamano man dito siya during sa Ano to siya? Ni-attend siya dito sa National Convention sa Provincial Councilors League, no? Ni-attend siya dito. Pag human yung attend, ato siya sa Green Hills, na sorry siya. Then sakay siya ng aeroplano. Pag sakay niya ng aeroplano, pagka abot silang balay, ni-attend siya ng session, kay konsehal man to siya. Human sa session, ato siya ng merkado, kay merkado siya. Pag human, imbitado man siya o graduation, ni-attend siya graduation, perting panglamano niya. Sa ito pa, maigit tong to ang pagka-share tong to. Wa man to na ibaw eh. So, naglisod og contact, no, ang pagkuan ang DOH, no, motong nanawagan kay doon na yung mga hospitals nga affected pod ang mga health workers. So muna na nga i-bear na to in mind nga dinli na to ni baliwala, no, kini ni ang ato akarong krisis sa kuan sa atong panglawas, no, mamutang nato nga krisis man gyud ni sa maayong panglawas kay moigo man tanan. Pero ang based on sa ato pong pag-monitor abroad, no, sa ila po dito nga na ato pong na istorya dito sa Canada, si Lady og si RD og si Jennifer dito sa Qatar, kasagaran po dito nagkuan sila panic buying of foods, toilet papers, dayon rubbing alcohol, no, mga noodles ug uban pa. Dayon kasagaran po kunong naigo dito mga elderly. Kay weak man na og kuan ang elderly, di ba? Then plus cold countries, Italy, cold country na siya. So na mo kuan dyan ang virus, no? Mo salir gyud ang virus, pero hopefully diri sa ato kay tropical country man ang Pilipinas. Labi na din padulong summer. So okay ra siguro ta, pero buya lang, pero dili lang gyud mo kumpiyansa ha, di gyud mo kumpiyansa. Moro ginay kanunay nato pahimang no sa ato mga suking tigpaminaw kay health is wealth. Yes. Unsaon na lang man og nagluya ka, di ka kapangitag trabaho, di ka katong sa imong trabaho, di wa kay sweldo ug uban pa na unsaon na lang. So yes, Robert. Yes, ka-mention tagahin na unsaon pag-disinfect ang kwarta. Actually, being a medtech, expose me every day yun sa mga kagaw sa laboratory. And ang pinaka-best na yun is kato lagi gihapon balik yun sa atong personal hygiene nga naara sa ato ang pagkuan. So di ta magsalig nga na disinfect ang kwarta. Kay sakto to kang superintendent ganina Liza na pag nakasukli to na contaminate na to siya, so dili ka, false hope na siya. So ang best lang yun is baliktad, ayaw yun og gunit o anything sa imong lawas, sa imong naong, especially kung wa pa ka kapanghugas or wa ka kapang alcohol. Now alcohol po di po masaligan kay hurot na ang stock, so mo na nga back to hand washing. And ang usa po day ka tip man dit nakahisgot kani ng tropical country ta, sunlight is a very good pangpatay sa mga virus. So, kung nakidaghang kwarta din ha, dayon mahadlo ka everyday ato mga negosyante pwede nilang i-expose sa sunlight. Plansahon daw, ingon si na masunog. Natural ra gyud na siya, i-expose mo sa sunlight and open air. Dayon kanang kuan siya nga di lang pud maglupad. So panawagan ha, katong daghang kayong kwarta, tabangan mo na mo og disinfect. Tabangan mo na mo, volunteer mi, mamlansa mi ang inyong kwarta or amo nang kumpitan, ibulad na mo sa sunlight, amo nang adnan, magpayong gyud mi magatang. Sige, katong
daghang kwarta diha, sige palihog lang tao kami kay willing me og available. Ha? Oh, kami ray ba na sa inyo ha. Kami mo ibubulad ang inyong mga kwarta. Si Tess de Jesus na minaw ron, si Julius Laveria, ambi ninyo kwarta. Kami mubulad ang nagmuplansya. Yes. So, why problema? It was proven, Ma'am Dave, in the past experience sa mga pandemics before, especially itong sa flu pandemic, nga ang katong mga patients nga dili ra kayo kanang critically ill yun or katong 50-50 na nga kinanglan resuscitation or kanang artificial nga breathing, gidala nila sa open air under the sunlight exposed, mas paspas ang ilang recovery kaysa katong naara gyud sulod sa hospital nga air condition ba or closed. Okay, ang aircon, libot-libot man ana. So mo na nga usa na siya sa natural na to nga mga mahimo. So bali, dili lang po rin pang joke, no? Pero may katotohanan rin, no? Nga magbulad sa init, no? Oh. Pero dili po rin magbulad yung kay hangto-hangto, dili lang po. Pero kada magpainit po ba? Kay, painit. ang sunshine, vitamin man sa itong lawas, good po, di ba? And ako mismo, I have proven it to myself nga there are times before nga makasakit ko, maubo, sipon, ana. And then every time nga kanang mag-enclose lang ko sa akong room, dugay kay nga akong healing. Whereas kung after 2 to 3 days, magligo na ka, and then kung kaya na nimo, and then you start to go out and then breathe fresh air and then be hit by the sunlight, pas-pas kay ang recovery. No, siguro daghan ng liog dagat karon. Wala nito na social distancing. Kailang una-una, kining dagat tambal man ni no kay kanang asgad man ang dagat, dili makakuan ang virus plus init kay nga tanan. So mo siguro nang nailapod siguro. I don't know, no kay wala po scientific na study bahin ana. So I don't know, Edgar. Okay, doon sa base po sa itong ibaluan, gagikan sa mga eksperto sa itong magatinan po ng mga seminars, no, we cannot get vitamin D early morning ka ng dili na. It's between 10. Then you should be exposed at least 30 minutes, no? Kanang murag, walay SPF. Do not apply SPF kay the vitamin cannot penetrate. So, murag half naked or even naked para makakuha gid ka full mo daw na ang mga health experts o vitamin D para papatay ng mga unsay na napot na yung lawas. Okay, thank you so much. Mubalik ko ni Ma'am Liza kay pila ka buok eskwelahan ang under sa division sa province sa Department of Education. Oh, daghan. Okay. So, kini sila tanan man up to Cebuco. We have 25 municipalities and 2 cities. The cities dili under nimo. Ang kuan ra municipalities ra nga 25 ka buok. So, kini ba sila ma'am kanana ang naka-monitor ba ni sila, updated ba ni sila tanan mga principal, supervisors bahin anini ang unsay update karon sa eskwelahan kay basin ba og tungod kay minus ang communication network kay na may mga lugar nga walay signal napoy mga lugar nga dili maabot og internet paunsa ninyo unsa nga pamaagi nga madawat nila ang exact no nga accurate nga information bahin ini niya sa education karon sa suspension of classes ug uban pa nga importante kaayo nga mga trabahoon karon sa edukasyon. Gipauso na tungod no sa kuan kaning internet bitaw na to karon mo po ni ato ang gipasalamatan kay kung sa una magpadala ta og communication maabtan pag usa ka bulan una makaabot murag kung akong tan-awon diri sa ang operation sa Zamboanga del Norte magagikan diri sa Dipolog then mopaingon sa Cebuco. So kung mo travel like musakay og bus dugay gyud mo abot but with the internet now tanang lugar maabot na. Although dunay mga specific nga locations nga walay signal pero doon nagyoy location anang lugar nga naagyoy signal and good nga na-practice nato karon kanang group chat kay ang ato ang schools sa group chat doon na gi-form gi-create nga group chat ang atong division group chat sa ato ang mga PSDSS nga maoy atong mga deployed service officials to disseminate important information diha sa atong different nga districts. So automatically we play the role of disseminating information
para nga makaabot gyud ni didto sa hingtungdan. So from the division do na nay i-post sa group chat so that automatically tanan nga mga district supervisors assigned to the different municipalities and districts in the different municipalities can have access to that information. And they now play the role of disseminating such information dito pod sa ato ang mga principals. Sa ilaha pod nga end, doon na pod na sila group chat. Ang sa eskwelahan po, doon na po na sila group chat, naapod na sila mga numbers sa kada magtutudlo. And so with these people who we entrust are responsible enough, especially as playing the role of like disseminating information, because that is one of the mandate na to ensure that policies are actually implemented and they have to know. So kana sila mo'y ato ang gisaligan karon when we release information, doon na po gihatag nato nga website sa DepEd na Zamboanga del Norte Division na dito nato gi-post ang ato mga information tanan maka-access ana including ang atong mga magtutudlo. Yet kung naay mga postings pero gina-ignore lang, dili gyud ma-inform. And so mauna may ato ang panawagan to be informed, stay connected with one another, stay connected with people from whom we can get the information firsthand. Okay, ma'am. Class suspension man good. Dayon, unsa man kadana ang mga teachers are they kadana ang required to report to the school bisad og walay klase, walay mga bata? Required ba gud sila nga everyday moadto pod sa eskwelahan, check attendance? As I said, it will only be in the exigency of service. So, ang atong pagpaanha sa eskwelahan, case-to-case basis. Depende sa arrangement nga ma-come up sa principal o sa mga magtutudlo, especially if it entails learner-related na mga activities. Dili lang kuan kay baka mahimo na lang pud nga kuan okay man maingon ta nga well thank you COVID pod kay bakasyon grande kay dito raw it's good baya to work ako ay kuan bring work at home especially if kuan kanang dili na maganap because I have to go to kuan to monitor schools to supervise some activities. And then pagbalik nga daghan na nga mga transactions nga nabitay bisan pag tunga lang ka sa adlaw nga nibiya to go to some schools. Pagbalik nimo nagtapok na ang mga pirmahonon. Then kung doon na pa kay bisita nga atimanon or atubangon di syempre dili man gid nimo maatiman ang mga papel and I have to kuan hinuon wala pa ko naka-practice diri nga akong balunon because I make it a point nga humanon ako before the day would end. Gihuman ako ang trabaho so the next morning ready na siya for release. So kato mga teacher advisors ma'am, namurag kuan lang sila kanana ang always ready lang sila nga anytime nga i-call lang attention pa reporton sila naara sila dayon. Yes, they just have to make their lines open para immediately they can be accessed, they can be the communication can reach them. Okay, so pila i-tax? Okay, 10 minutes before we wind up our program. So siguro ma'am tagan ka na mo og panahon para unsa pay mga additional announcement nga imong ipaambit sa Department of Education sugod na og mapuhon ang suspension of classes based on the EO issued by Governor Roberto Y. Uy. Mao na ato ang kay kuan ba kanang major ba og no classes sa mga bata. Pag-iyon nga wala si ma'am absent kay kuan or nag-meeting si ma'am aperting di paya kay sa mga bata. Di ba? Kinsa ba dili malipay sa una kita estudyante. So ma'am siguro sa mga additional nimo announcement kabahin na sa start of class suspension o mapuhon sa tibuok province of Zamboanga del Norte. Ang instruction lang nato especially sa ato ang mga magtutungha atong mga learners, atong mga estudyante ang himuon nga productive ang inyo ang panahon during the suspension of classes and gidiscourage gid nato nga magsuroy-suroy ta
and makighugoy-hugoy instead of just staying at home. Dili na ta magsuroy-suroy ang ato ang mga empleyado. We are adapting man pud flexi schedule so that we will not crowd. Kanang 4-day work week, no? Yes. Uban gi-implement na. Oo, kay parang nga dili mag-crowd ang kuan, dili ta magtipon og kanunay didto sa opisina. So, although murag gamay-gamay ra man gud pud ang atong opisina, di kay ta makagaranti og social distancing. Ato lang kuan ang ato ang gi-impose dito, ang ato ang strict nga compliance sa pag-sanitize. And then wala ra man puy gipangubo, gawas kaha nako no nga murag gisipon-sipon. Agi sa allergy. So, antabayanan lang ang mga pagbabago sa ating mga directives. Keep your communication line open so we can immediately relay to you important information that we need for our information and guidance. Okay, and parting words and statements gikan sa atong bisita karong buntaga si Dr. Maria Liza Tabilon sa Department of Education sa Buanga del Norte Division, ma'am. Daghang salamat sa tanan nga tigpaminaw nato karon. And Ma'am Edith, thank you also for this opportunity that I am here again. I take this as a great privilege to also have been instrumental in the dissemination of some information which we find helpful, especially in our operation at the Department of Education. Sa ato ang mga kauban sa buhat, please take heed. Let us help one another and let us continue to be one in support of the government. God bless us all. Thank you so much, Ma'am Liza Tabilon. And of course, Edgar Saronda. Okay, thank you very much, ma'am, for coming. Naginusaran taon si ma'am dire nga kuyog na to sa kapihan sa Dipolog. But anyways, nagkakadugang dugang informations, no? Labi na everybody's concerned karon nga health crisis nga gatubang sa nasod. So thank you very much for being with us sa itong mga sakit paminaw. And happy Sunday na gyapon. Okay, take good care. Okay, Robert Tinsoy, please. Yes, thank you so much sa ato mga sugintig paminaw sa pag-ubanan ninyo kanamo. O hinaot nga daghan mo na po sa ato mga diskusyon. Panawagan lang nga uban sa ato ang pag-amping sa atong kaugalingon, pagsunod sa hand washing, hygiene, ato yung iampo ang atong sitwasyon, labi na ang paghangyo sa Ginoo nga mo intervene siya niini. Kay this is a global, first time nga nahitabo kini karon sa atong kalibutan nga ingani ka severe, no? And we pray nga naanay vaccine or tambal nga ma-discover pohon. So atong ihangad kining tanan sa atong labaw makagagahom. Daghang salamat. Okay, thank you so much. To God be all the glory. Thank you, Lord, for the gift of life. Nga amo jud kining precious kayo nga imong gihatag namong regalo ang among kinabuhi. Nga amo po ning protektahan, ampingan ilabi na karon nga dunay COVID-19 nga maoy nakahasol sa tibuok kalibutan. So, Lord, among tugyan nimo ang tanan namo, among kinabuhi sa amo ang pamilya, no, nga makakuan kami, makabatok kami niini nga sakit nga COVID-19 nga wala pa gyud in taon maimbento ang tambal niini. So ikaw na, Lord, ang bahala namong tanan, among itugyan kanimo ang tanan, no. So munang naanga, thank you, Lord, for the gift of life sa among pamilya tanan nga naadiri na kauban nato og sa tuwa sa layo, og manghinaot kita, magampo po kita nga katupong natanggong in taon sa layo nga lugar labi na sa Manila nga makauli pud sila sa ilapong tagsa-tagsa nga pamilya panimalay, no, para ikauban gyapon ang pamilya kay kinilisod kay nga sitwasyon kini karon, alam po unon kay sa atong labaw nga makagagahom. So thank you so much nga to kang Silbert Adiate Conuduriano, ang ato ang IT director, kami nagdala sa atong
social media platforms. Like mo sa ato ang YouTube channel sa Kapihan sa Dipolog. Like mo ninyo ang Facebook page sa Kapihan sa Dipolog atong Twitter account. Then salamat nga to kang Tax Ilumba nga may nagdala sa ato ang simultaneous broadcast sa ato ang Kapihan sa Dipolog pinaagi sa Kaymanan sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM, IFM 94.1 dito sa istasyon to si Danny Luod. Salamat nga to kang station manager Edgar Dagumon, nilang Roger Manera, nilang Mardy Libres, nilang Mark Bacruya o uban pa. Dayon salamat diri sa tong panel si Robert Pinsoy, si Edgar Sorunda, ang ato ang bisita karumbuntaga nga ni Ari Jude. Nagpasalamat kita kang Dr. Maria Liza Tabilon, ang ato ang Provincial Schools Division Superintendent sa Buanga del Norte Division. Og sa atong mga minahal sa kinabuhi, amping mo tanan, no? So, kini si Edith 22 mo inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog yung kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Lord, amo diyong itugyan kanimo ang tanan. Studio, take it away.